Ja Morant posibleng ma-trade next season at ang connection ni Luka Doncic at LeBron, pag-usapan natin yan mga buddy. Marami nga ang nagulat sa lumabas na balita nitong nakarang araw na itong si Ja Morant ay posibleng ang bitawan ng Memphis Grizzlies next season. Ayon kasi sa lumabas na report ay ayaw daw ng Memphis Grizzlies magbayad ng max contract para kay Ja Morant. Parang ganito kasi yung nangyari ngayon kay Luka Doncic. Parang ang lumalabas tuloy, ang mga teams nga ay umiiwas makapagbigay ng sobrang laking kontrata sa kanilang mga superstar. Wala naman nilabas na reaksyon dito si Ja Morant o komento, pero pagkatapos nga sumabog ang balitang ito, ang GM nga ng Memphis Grizzlies ay agad ngang sumagot at sinabi nga na pantasya lang daw o kalokohan nga lang daw ang lumabas na report na ito, at wala nga daw itong katotohanan na basta-basta nilang bibitawan ang kanilang big star na si Ja Morant. Ang plano pa nga nila ay magdagdag pa ng mga key players para makatulong kay Morant at sa buong Memphis para manatili sa tuktok ng Western Conference. Dagdag pa nga ni Zach Layman ng GM ng Memphis ay iwasan nga daw ng media na magbigay ng mga maling impormasyon o hindi totoong balita dahil nakakaapekto daw ito sa players at chemistry ng kanilang kupunan. Hindi daw nila basta hahayaan na mawala sa kanila itong si Ja Morant. Ang grabe nga ang performance na ginawa ni Luka Doncic at LeBron James kanina nga sa laban nila kontra Charlotte Hornets. Medyo kinapusman ang Lakers at natalo nga sa score na 100-97. Ay impresibo naman ang kombinasyon na ginawa ni LeBron at Luka. Si James nga ay nagtala ng 26 points, si Luka naman ay may 14 points. Makikita naman natin sa stats na halos mag triple double ang dalawang superstar. Revenge game din sana ito ni Mark Williams para sa Lakers, pero maganda ang naging depensa sa kanya ni Jackson Hayes. Nagtala nga lamang ito ng 10 points. Malaki din ang naging epekto ng pagkaka-eject ni Austin Reeves sa larong ito. Nagreklamo kasi si Reeves nung magdadrive siya inside the paint ay hinawakan siya ni Nurkic pero walang tawag na foul. Sa last 2 minutes nga ay lalong uminit ang laro ng Hornets at nitong Lakers. Muntik pa ngang maitablan ng Los Angeles Lakers ang laban. Pagkatapos maipasok nila Melo Ball ang layup na iyon ay lumamang ang Hornets ng 4 at itong si LeBron ay nakapukol ng 3 kaya naging isa na lang ang kalamangan ng Hornets. Pipilitin sanang may overtime ni Lolo Bron ang larong ito pero ang kanyang huling possession niya at pumukol nga ito ng 3 ay hindi na nga ito naipasok ni Lolo Bron. Ano nga ba ang masasabi mo sa ating video ngayon mga buddy? I-comment mo na yan.